Si Victor Wembanyama ang isa sa pinaka-hype at pinakamagaling na young hoopers sa NBA ngayon. Pero marami pa rin tayong bagay na hindi alam patungkol sa kanya. Kaya narito ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Victor Wembanyama. Number 10. The Viral Gobert Moment. Isa sa mga unang moments na nagpasikat kay Victor Wembanyama sa buong mundo ay nang makalaban nito ang NBA star na si Rudy Gobert sa isang 2-on-2 pick-up game sa France noong 16 years old pa lang siya. Biglang nag-viral ang video ng kanilang laban noon dahil namangha ang mga tao sa kombinasyon ng height, skill at agility ng batang Wemby. Mas mataas pa ito kay Gobert pero hindi lang tangkad ang hinangaan sa kanya ng mga tao, kundi ang kanyang ball handling, footwork at shooting skills na bihirang makita sa batang ganito kataas. Na kahit laban sa 4-time Defensive Player of the Year na si Rudy ay nakakagawa ito ng easy jump shots na parang pinaglalaruan lang ang depensa ni Gobert. Ang 2-on-2 game na ito ang nagpasimula ng global hype ni Victor hanggang sa madrap siya sa NBA. Number 9. The Alien Nickname. Alam mo ba na ang nickname ni Victor Wembanyama na The Alien ay si LeBron mismo ang nagbansag sa kanya dahil ito sa sobrang paghanga ni LBJ sa kakaibang talento ni Victor na parang out of this world, lalo na ang kombinasyon ng height, skill at agility niya. Like this unicorn thing, everybody's been a unicorn over the last few years. The reason why like an alien, no one's ever seen me one. Karaniwan, ginagamit ang term na unicorn para sa mga tall at versatile players. Pero ayon kay LeBron, hindi daw nito tunay na nailalarawan ang talento ni Victor. At dahil out of this world nga ang laro ni Wemby, naisip ni LeBron na bansagan itong The Alien. Mabilis namang nakapick up ang Nike ng nickname at ginawang branding ang alien-inspired logos at early promo gear. At para sa isang bata, ibang level ang respeto para matawag na alien ni LeBron na isa sa mga greatest players sa NBA history. Number 8. The Accidental Discovery. Alam mo ba na ang journey ni Victor Wembanyama papunta sa basketball stardom may aksidente lang? Noong siya ay 10 years old, naglalaro ito sa isang under-11 game sa France at nandun si Michael Aillard na isang coach at nag-i-scout ng mga young talent. Noong una, akala ni Aillard na ang matangkad na si Victor na nakaupo sa bench ay isang assistant coach. Pero nagulat siya nang malamang isa lang itong 10-year-old na bata. Nang magsuot na ito ng jersey at makapaglaro, kitang-kita ang talent at coordination ni Wemby. Kaya agad niya itong nirecruit sa Nanterre Youth Program. Dito nabigyan siya ng professional level training at competition kaya mas mabilis siyang na-develop. Number 7. Youngest MVP in French Pro A history. Sa 2022-23 LNB Pro A season, gumawa ng history si Victor Wembanyama nang siyang naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng French Pro A sa edad na 19. Habang naglalaro sa Metropolitans 92, dinumina nito ang liga na nanguna sa iba't ibang kategorya, averaging 21.6 points, 10.4 rebounds at 3.1 blocks per game na nagpapakita ng versatility niya sa parehong offense at defense. At dahil sa dominasyon niya, nakakuha ito ng 4 na major awards sa parehong season, ang Best Scorer, Best Blocker, Best Defender at Best Young Player. Rare na clean sweep ito sa European Pro Basketball, lalo na sa isang batang nakikipaglaro laban sa fully grown experienced player. Number 6. Elite Family Background. Ang pag-usbong ni Victor bilang generational talent sa NBA ay nagsimula sa kanyang pamilya. Namana nito ang elite athleticism ng kanyang parehong magulang na naging perfect foundation para sa physical excellence. Ang tatay niyang si Felix Wembanyama na Congolese descent ay track and field star sa high jump, long jump at triple jump na may taas na 6'6" at hindi lang height ang naipasa niya kay Victor kundi pati ang kaalaman sa proper movement mechanics. Tinuruan niya sina Victor at mga kapatid nito ng coordination, balance at running efficiency simula pagkabata.
Sa basketball side naman, ang nanay niya ay former professional player at youth coach na siyang nag-introduce kay Victor sa basketball sa edad na 4 years old pa lang. Siya rin ang nag-guide sa early development niya, coaching through youth leagues at nagturo ng fundamentals na magiging backbone ng laro niya. At hindi lang si Victor ang may basketball legacy sa kanila. Ang older sister niyang si Eve ay may professional career sa Europe at naglalaro sa France national team. Ang younger brother ni Victor na si Oscar, mula handball ay lumipat sa basketball at ngayon ay naglalaro sa isang pro basketball team sa France. Number 5. Football, judo, and early development. Alam mo ba na hindi basketball ang first love ni Victor kundi football? Lumaki ito sa France kung saan malakas ang football culture at ginugol niya ang kabataan niya sa paglalaro ng sports na ito. Naglalaro ito bilang goalkeeper noon at dito niya natutunan ang footwork, timing, hand-eye coordination at agility skills na malaking tulong noong lumipat siya sa basketball. Kasabay ng football, nag-practice din siya ng judo na tumulong sa development ng balance, body control at strength. At ang mga skills na ito ay nagagamit niya sa physical match-ups sa basketball. Habang tumatangkad at nangingibabaw ang athleticism niya, tuluyan na itong nag-focus sa basketball. Pero hindi naman nasayang ang early years niya sa football at judo dahil dito nabuo ang pundasyon niya. Kaya ngayon, kahit sa taas na 7'4", kayang-kaya niyang gumalaw na parang guard, isa sa mga pinaka-unique at versatile yang talents sa basketball history. Number 4. Luxury Brand Ambassador. Hindi lang sa court umiikot ang atensyon kay Victor kundi pati na rin sa fashion world. Noong 2024, officially naging brand ambassador ito ng Louis Vuitton, representing the legendary French luxury house sa campaigns, events at Paris Fashion Week. Nagsimula ang kanilang partnership habang naglalaro pa si Victor sa France Pro Leagues at sa draft day ni Wemby, suot nito ang isang Louis Vuitton suit nang mapili bilang number 1 overall pick sa draft. Hindi na yan nakakagulat dahil nagmula rin sa France si Victor at ang Louis Vuitton. Ang move na ito ay groundbreaking dahil karamihan ng NBA stars ay nakikipag-collab sa sports brands tulad ng Nike o Adidas. Pero si Victor ay naging tulay para sa mundo ng basketball at fashion brand. Number 3. Self-taught English. Si Victor Wembanyama hindi pumasok sa traditional schooling para matutong magsalita ng Ingles. Nag-aaral lang itong mag-isa dahil alam niyang bahalaga ito para sa future niya sa NBA. Lumaki ito sa France na hindi Ingles ang first language pero habang nakikilala siya at sinusubaybayan ng mga scouts sa kanyang kabataan, na-realize niya na kailangan niyang matuto ng Ingles para makipag-communicate sa coaches at teammates. Hindi ito kumuha ng tutor o pumasok sa formal classes. Ang ginawa niya ay nanood ng American TV shows, Instagram videos at iba pang English media. Kaya unti-unti niyang nakukuha ang vocabulary, pronunciation at real-life expressions. Dahil dito, pagdating niya sa NBA, fluent na siya sa interviews, media interactions at locker room. Number 2. Rare medical setback. Noong 2024-25 season, hinarap ni Victor ang isa sa mga pinaka-unusual at seryosong challenges ng karir niya nang ma-diagnose ito na may deep vein thrombosis sa kanyang kanang balikat. Ang kondisyon na ito ay nangyayari kapag may namuong dugo sa isang deep vein at sobrang rare nito sa mga young athletes lalo na sa upper body. Ang clot na ito ay pwedeng mapunta sa baga at maging pulmonary embolism, isang seryosong kondisyon na pwedeng maging life-threatening. Dahil dito, nagdesisyon ng Spurs na i-shutdown si Victor for the rest of the season para mag-focus sa treatment at maiwasan ng mas malalang kondisyon. May mga NBA players ding nagkaroon ng similar issue at karamihan ay nag-recover at nakabalik pa. Pero si Chris Bosh ay napilitang mag-retire dahil sa recurring blood clots na umabot hanggang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Number 1. Trained at Shaolin Temple. Noong 2025 off-season, gumawa si Victor Wembanyama ng unconventional path na bihirang gawin ng mga NBA stars. Nang magtungo ito sa China para sa 10-day training sa isang historic Shaolin Temple, ang birthplace ng Shaolin Kung Fu at Zen Buddhism.
Imbis na typical summer vacation na basketball camp, nagpakalbo ito, nagsuot ng traditional monastic robes at namuhay kasama ang Shaolin monks. Sa templo, sumabak si Wembanyama sa pagsasanay sa martial arts, mga sesyon ng meditasyon at mahigpit na routine araw-araw. Tumatakbo siya sa loob ng temple grounds, nagsasagawa ng mga ehersisyo sa kung fu, nauupo sa harap ng mga rebulto ni Buddha para magnilay at sumusunod sa mahigpit na vegetarian diet bilang bahagi ng disiplina. Ang goal niya ay hindi religious conversion kundi mental at physical development. I-improve ang focus, flexibility, endurance at discipline sa paraan na hindi kayang ibigay ng traditional basketball training. Nagbigay rin ito ng pagkakataon sa kanya para mag-step back sa spotlight at mag-reset mentally. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.